Armando's POV. Nasa tapat ako ng pintuan ng mansyon ngayon habang kaharap ang mga kaibigan ko na tumutulong sa amin para hanapin ang anak ko at kung sino man ang taong kumendap dito. Pag nakita ko lang walang hiyang lalaking yun, hindi ko siya mapapatawad. Papatawan ko siya ng death penalty sa ginawa niyang pagkidnap sa anak ko. Alam kong bawal yun pero gagamitin ko ang pera ko na kahit maubos pa ito'y gagawin ko. Mabalik lang ang parusang iyong nararapat para sa kanya. Humingi na rin ako ng tulong sa mga pulis. At nagsisimula na sila ngayon kumuha ng ebidensya kung saan naganap ang kidnapan. Wika ni Franco. Tinawagan ko na rin ang tito ko na si SPO2 Corpus para tumulong sa paghanap kay Joanna. Saad ni Michael. Tumawag na rin ako ng isang detective, NBI at kung ano-ano pa na pwede makatulong sa paghahanap kay Joanna. Wika naman ni Arvin. Maraming salamat sa inyo. Isa-isa naman silang tumango. Sino naman ang pwedeng gumawa ng kagaguhan na ito? At pati ang batay dinamay pa. May naging kaaway ka ba, Armando? Wala. Wala ako nakaaway, Franco. Kilala niyo ako. Basta tungkol sa negosyo, matino akong tao. Inosenteng sagot ko. Wala naman talaga ako naalala na naging kaaway ko. Simula nung ako ang humawak sa kumpanya namin dito sa Pilipinas. Maliban na lang kila mamang at papang noon. Pero malabo rin yun dahil napakabait nilang tao. O baka naman gusto lang ng ransom ng mga taong kumidnap kay Joanna. Alam niyo naman sa panahon ngayon, pahirapan na sa buhay kaya ibang tao nagnanakaw, gumagawa ng iligal, kumikidnap ng mga bata na alam nilang maipagpapalit nila ito ng malaking halaga dahil alam nila na mayaman ito. May utak ka pa rin talaga, Michael, kahit pangit kang bakulaw ka. Pero bakit sa dinami-rami ng batang mayayaman dito, si Joanna pang pinagdiskitahan nila? Puri ba yan? Sarap mong pektusan, Franco? Saad ni Michael. Excuse me, may kailangan akong kausapin. Di pa man kami nakakasagot sa sinabi nito, agad na itong naglakad palayo. Teka, Arvin! Huminto naman ito sa paglalakad, ngunit hindi naman kami nito nilingon. Hindi pa tayo tapos maghanap, tawag ni Michael. Babalik din ako, may kailangan lang talaga akong puntahan. Sige, maiwan ko na kayo. At walang ano-ano, pumasok na ito sa kanyang kotse at mabilis pinasibat palabas ng mansyon. Parang kanina lang sabi niya, maghapon tayo maghahanap at walang aalis. Tapos ngayon siya mismo maalis? Lakas ng trip? Napapakamot sa ulong sabi ni Michael habang nakatingin sa kotse ni Arvin na papalayo. Baka importante naman talaga yung pupuntahan. Hayaan mo na. Nandito pa naman tayong dalawa. Kaya naman natin siguro maghanap kahit wala siya. Nagpatuloy sa pag-uusap yung dalawa habang ako naman hindi natanggal ang tingin ko sa daan na dinaanan ng kotse ni Arvin. Bakit parang may hindi ako magandang nararamdaman sa ikinilos niyang iyon? May alam ba siyang sa pagkakakidnap ni Joanna? Kamusta na palang asawa mo, Armando? Nabalik lang ang pansin ko sa dalawa nang tanungin akong bigla ni Franco. Inimatay siya kanina, hindi ba? Kamusta na siya ngayon? Okay na siya. Tipid na sagot ko at naglakad papasok ng mansyon. Dinig ko naman ang dalawang sumunod sila sa akin papasok. Joanna! Napaangat ako ng tingin. Alam kong ganoon din yung tatlo dahil sa narinig namin. Armando, nakita mo ba si Joanna? Wala siya sa crib niya. Nasa nursery room ba siya ngayon? Sunod-sunod ang tanong nito habang bumababa ng hagdan. Mrs. Beautiful, nakidnap si Joanna hindi ba? Michael! Aha? Anong sinasabi mong nakidnap si Joanna, Michael? Kasama ko pa lang si Joanna kanina kaya imposible yung sinasabi mo. Pangbabaliwala nito sa sinabi ni Michael. Lumapit ito sa akin at tinitigan ako sa mata. Baka sa mga mata niya ang pangungulila at pag-aalala. Sinong kasama ni Joanna sa nursery? Nandun ba ang yaya niya? At ano yung sinasabi ni Michael? Hindi naman totoo yun, hindi ba? Hindi naman nakidnap si... Pak? Armando! Sigaw ng dalawa. Nang gagalaiting tiningnan ko ang babaeng nasa harapan ko na ngayon ay nakatagilid ang mukha. Hawak-hawak ang kabilang pisngi. Naluluhang binalingan niya ako ng tingin. Ano? Gising ka na ba o kulang pa? Hindi ito nakasagot pagkos, umiyak na lang ito ng umiyak at parang narealize na kung ano nangyayari sa paligid niya. Alam kong nag-aalala ka para kay Joanna, pero sana naman wag kang ganyan. Hindi mo mahahanap ang anak mo kung magiging ganyan kakabaliw. Alam mo ba yon, ha? Humagulgol na ito sa iyak. Parang gripo na rin ang kanyang luha dahil hindi na ito tumitigil sa pag-agos. Hindi lang ikaw ang mawawalan ngayon, Belinda. Kaya please suminahon ka nga. At hindi oras para magpakabaliw ka ng ganyan. Armando, tama na. Nag-aalala lang naman si Belinda sa anak niya, kaya siguro siya nagkakaganyan.
Binalingan ko na masamang tingin si Michael. Bakit? Siya lang ba ang nag-aalala ha? Anak ko rin yon, Michael. Anak ko rin si Joanna. Anak ko rin siya. Tama na. Nabigla na lamang ako nang bigla akong yakapin ni Belinda. Hinawakan ko ito sa magkabilang braso para tanggalin siya sa pagkakayakap sa akin. Pero masyado mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin, kaya hindi ko ito magagawang tanggihan. I'm sorry, Armando. Hindi na mauulit. Umalis ka nga dyan. Pero umiling lamang ito at hindi ko mawala sa pagkakayakap sa akin. Lalabas muna kami, pre. Paalam ng dalawa. Hindi na nga nila ako hinintay pang makasagot at lumabas na sila sa loob ng mansyon. Sabi nang umalis ka dyan eh. Buong lakas ko itong tinanggal sa pagkakayakap sa akin at hindi naman ako nabigo doon dahil tumilapon siya sa sahig. Anong drama yan ha? Hindi porket nandiyan ang mga kaibigan ko pwedeng-pwede mo na lamang akong yakapin. Baka nakakalimutan mo, Belinda. Hindi kita... Naputo lang sasabihin ko na magsalita ito at siya ang nagpatuloy sa sinasabi ko. Hindi mo ako mahal. Hindi mo ako tanggap. Nagkasalubong ang dalawa kong kilay sa sinabi niya. Sinundan ko to ng tingin habang papalayo siya sa kanyang kinaupuan. Unti-unti naman akong inaangatan ng tingin hanggang sa magkatinginan na kami mata sa mata. Puno ng sakit na nakikita ko sa mga mata niya. Pero ano naman ngayon? Alam ko na yon, Armando. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin pa. Hindi lang kilay ang kumunot sa akin kundi pati na rin ang noo ko. Sasagot sana ako ng dugtungan niyang biglang sinasabi niya. Hindi ba pwedeng kalimutan mo na muna mga yon, Armando? Kahit ngayon lang, alang-alang sa kapakanan ng anak natin. Kahit ngayon lang ituring mo naman akong parang asawa mo. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Umibas agad ako ng tingin. Bakit ko naman gagawin yon? Napapanunok pang tanong ko. Anong sinasabi ng babaeng to? Wala na talaga siya sa sarili niyang pag-iisip. Gusto kong maranasan kahit minsan lang na may taong nandyan para sa akin para damayin ako sa paghating nararamdaman ko dahil nasa kapahamakan ng anak ko. At ikaw ang taong yon, Armando, dahil ikaw ang asawa ko. Ikaw ang kailangan ko. Naramdaman kong pagyakap muli sa akin ito. Kung kanina tutol na tutol ang buong sistema ko na yakapin niya ako, pero ngayon parang gusto ko rin siyang yakapin. Hindi ko alam pero parang nadala ako sa sinabi niya. Kahit naman ako kailangan ko ng taong masasandalan ko. Pinapakita ko man na okay ako ngayon, kahit nasa kapahamakan ngayon ang anak ko, hindi totoo yon. Nakatago sa likod ng mga maskara ko ang tunay na nararamdaman ko. Gusto ko na makita ang anak natin, Armando. Miss na miss ko na si Joanna. Parang isang magic dahil parang kusang natanggal ang maskara na mahigpit na nakakapit sa mukha para itago ang totoong nararamdaman ko dahil bigla na lang bumuhos sa mga luha ko sa pisngi ko. Hindi ko na kaya pang nararamdaman ko, kaya napayakap na lang ako kay Belinda at do'y umiiyak sa balikat niya. Armando! May halong pag-aalala na tawag sa akin ni Belinda. Sandali lang to, hindi ko na kasi kaya pang magtago pa sa maskara ko sabi ko sa likod ng paghigpi ko. Ramdam kong niyakap na lamang niya ako na mahigpit at hindi na nagsalita pa. Hindi ko alam kung tama ba ito. Pero gumaan ang pakiramdam ko na kanina lang napakabigat at di ko na kaya pang dalhin. Kasalukuyan kong kinakausap ngayon ng mga pulis na pinaghinga ng tulong ng mga kaibigan ko. Kasama na dito si SPO2 Corpus, isa sa mga pulis na nakatuklas na misteryo sa isang patay na ganap sa kanilang lugar kamakailan lang. Sa ngayon ba wala pang tumatawag sa inyo para humingi ng ransom? Umiling ako sa naging tanong nito. Kung ganoon kinilungkot kong sabihin na isa sa mga batang nawawalang anak ninyo, sabi ng isa sa mga pulis. Naihampas ko na malakas sa mga kamay ko sa lamesang nasa harapan namin. Ramdam kong hinawakan ako sa braso ni Belinda na nasa kanan ko lamang. Anong gusto mong palabasin yan, SPO3 Sanchez? Nakabilang ang anak ko sa mga batang kinukuha para ibenta ang laman, ha? Huminahon ka, Mr. Montero. Isa yan sa mga fact na po pwedeng mangyari dahil isa yon sa mga usong gawain ngayon ng mga taong mga walang magawa sa kanilang buhay. Sagot ni SPO2 Corpus. Wala ka ba talagang natatandaan na naging kaaway mo sa inyong kumpanya para gawin ang bagay na ito? Umiling ako sa naging talong nito. Wala po talaga, SPO2 Corpus. Hindi naman po ako gahaman sa pera para makipag-away pa sa iba. Pero ang mamang at papang po baka meron. Sila po kasi ang unang humawak sa kumpanya namin bago ako. Hindi naman sa itinuturo ko sina mamang at papang. Pero may kutob kasi ako na may hindi sila sinasabi sa akin noon na nangyari sa kumpanya bago nila ito ibinigay sa akin. Maaari ba namin silang makausap? Tumango ako. Tatayo na sana ako para tawagan sila pero hindi ko na yun nagawa dahil nasa lugar na pala namin ang mga ito. Anong katanungan ang gusto niyong sagutin ko, SPO2 Corpus?
Tumayo naman ang mga pulis at isa-isang nakipagkamay kay Papang at Mamang. Marami po sir, pero maupo mo muna tayo. Tumango si Papang, kaya umupo sila sa malaking sofa katabi si Mamang. Magsisimula na po ako magtanong. Tumango ulit si Papang nang walang pag-aalinlangan. Meron po ba kayong naging kaaway sa kumpanya ninyo bago niyo po ipinasa sa anak niyo ang responsibilidad ninyo sa kumpanya? Meron. Mabilis sa sagot ni Papang na kinabigla ko. Gusto kong magsalita. Ngunit may pumipigil sa akin. Pagtingin ko sa katabi ko ay ang mukha ni Belinda ang nakita ko na nagsasabing hayaan ko muna sila kaya yun nga ang ginawa ko. Binalikan kong muli ang tingin ko sa kanila at pinakinggan ko na lamang ito mag-usap. Sino mga ito? Mga? Maraming nakaaway si Papang sa kumpanya? Bakit hindi ko alam to? Jerry Cornejo at Aldo Rojas. Si Dito? Hindi makapaniwalang tanong ko. Paano? Tumango si Papang nang walang pag-aalinlangan. Paano? Bakit hindi ko alam ito, Papang? Hindi ako sinagot ni Papang at tinuon na lamang muli ang tingin sa mga pulis. Tungkol ba sa negosyo ang pinag-awayan ninyong tatlo? Umiling si Papang. Matalik na kaibigan ko silang dalawa. Hindi nga kami magkahiwa-hiwalay dahil para na kami magkakapatid. Pero isang araw nagkaroon ng problema ang kumpanya ni Jeric. Kinailangan niya ng malaking pera. Humiram ito sa akin ngunit hindi ko siya napahiram dahil ganun din ang kumpanyang hawak ko noon. Hindi ito naintindihan ni Jeric at akala niya nagsisinungaling lamang ako sa kanya dahil hindi naman daw halatang nangangailangan ng malaking perang kumpanya ko. Kaya nagalit ito sa akin at kinamuhi ako ng tuluyan ng bumagsak ang kumpanya. Kay Aldo naman, kasalanan ko kung bakit namatay ang asawa nito pero aksidente ang nangyari. Lalo nang laki ang mga mata ko sa narinig ko mula kay Papang. Tapos ano na ang naging sumunod na pangyayari? Ngunit hindi agad nakasagot si Papang kaya si Mamang na ang nagtuloy. Akala kasi noon ni Aldo, may relasyon ng asawa ko sa asawa niya. Pero hindi niya alam na bago sila magkakilala ni Matias, magkakilala na sila ni Sonia. Nagkaroon ng away sa pagitan nilang dalawa. Nasaktuhan na nandun si Sonia kaya aksidenteng na itulak ni Matias si Sonia na ikinahulog ito mula sa ikalawang palapag ng building. Sinisi ni Aldo si Matias sa nangyari. Sinampihan ng kaso si Matias pero hindi ito naaprobahan ng korte o ng mga pulis dahil sa nakitang kuha ng CCTV camera na nakasaksi sa pangyayari. Na kaya lang naman na itulak ni Matias si Sonia ay dahil itinulak nito ng pagkalakas na si Matias patungo kung saan nandun si Sonia dahilan ng pagkakahulog nito. Nasaan na po ngayon ang mga nasabing kaaway ninyo? Wala na ako nabalitaan simula pa noon hanggang ngayon tungkol kay Jeric pero kay Aldo meron pa dahil kaibigan ng anak ko ang anak nito pero hindi pa rin kami nagkikita hanggang ngayon nung mangyari ang aksidenteng iyon. Saad ni Papang. Sa palagay niyo po ba, isa sa mga kaibigan niyo noon ang posible may kagagawa nito? Umiling si Papang. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa kanila. May galit man sila sa akin pero natitiyak kong hindi nila magagawa ang bagay na yan, lalo na't hindi pa nila nakikilala at nakikita ang apo ko. Hindi po tayo nakakasigurado, Mr. Montero. Kayo na nga rin po nagsabi na kaibigan ng inyong anak ang isa sa mga anak ng kaibigan niyo noon. May posibilidad na may kinalaman ng anak nito sa nangyayari, hindi po ba? Tanong ni SPO2 Corpus. Napatayo ako dahil sa sinabi niya. Hindi po magagawa yan ni Arvin. Pagtatanggol ko. Paano mo naman nasabi, iho? Tanong nitong muli. Matagal ko na po siyang kaibigan, kaya imposible yung sinasabi niya na may kinalaman siya dito. Armando, umupo ka muna. Pero hindi ko ito pinansin. Hindi rin natin masasabi yan, iho. Kahit sabihin pa natin na matagal na kayo magkaibigan, marami ka bang nalaman tungkol sa kanya? Natahimik ako. Simula kasi nung nakilala ko si Arvin, tahimik ito pero kahit na ganon, at nakikipagbiroan pa rin siya sa amin, never ito nagkwento tungkol sa buhay niya, bukod kay Tito Aldo. Natahimik ka, iho. Mukhang sa pinapakita mong yan, mukhang wala kang alam sa kaibigan mo. Napaupo na lang ako sa sinabi nito dahil totoo naman yon. Mabalik po tayo. Ayon sa nakuha naming impormasyon mula sa inyo, ang unang iimbestigahan namin ngayon ang mga nasabing pangalan na maaaring gumawa ng kidnapan na ito. At kung wala man ang gumawa sa kanila nito, isa lang po masasabi ko sa inyo na maaaring kumuha sa batang si Joanna, ang mga sindikato na dumudukot ng mga bata para ipagbenta ang mga lamang loob ng mga ito o kaya dinadala sa ibang lugar para mamalimos. Hindi po pwedeng mangyari yan. Napakabata pa ni Joanna. Napakabata pa ng anak ko. Nagmamakaawa ko sa inyo, hanapin niyo ang anak ko. Hanapin niyo po si Joanna. Gamit ang yakap, pinigilan ko sa pagwawala si Belinda. Akala ko ba naiintindihan ko siya, pero hindi sa ganitong paraan. Baka nakakalimutan mong pinag-usapan natin, Belinda. Bulong ko sa kanya. Tumahimik naman to't yumakap sa akin, saka humagulhol na lamang sa iyak.
Joanna's gonna be fine. Walang mangyayaring masama sa kanya. Sinisigurado ko yun. Tumango naman ito. Binalingan ko ng tingin ang mga pulis. Gawin yung lahat na makakaya ninyo. Kahit magkano babayaran ko kayo. Ang serbisyo ninyo basta't mahanap yun lamang ang anak ko. Hindi kami nangangakong mahanap namin ang anak ninyo. Pero nangangako ho kaming gagawin namin ang lahat na makakaya namin. Tumango ako sa sinabi ng SPO2 Corpus. Sige po, mauna na po kaming tatlo. Babalik na lang po kami muli para sa karagdagang impormasyon. Tumahimik ang buong paligid. Hindi rin umalis sa kinaupuan nila si Mamang at Papang. Ito na sigurong chance ko para magtanong sa kanila sa nalaman ko kanina lang. Papang, explain everything. Nasabi ko ng lahat, Armando. Wala na akong ibang sasabihin pa sa'yo. Sabay tayo nito at tumalikod mali sa amin. Pero napahinto ito sa sinabi ko. You are lying. Do you have a relationship with Tita Sonia in the past? Iho, walang relasyon ng... Huwag niyo nang pagtakpan si Papang, Mamang. Tumahimik si Mamang dahil sa sinabi ko. Ibinalik kong muli ang tingin ko kay Papang na ngayon nakatalikod pa rin sa amin. Inalis ko ang pagkakayakap ko kay Belinda at tumayo para harapin si Papang. Tell me the truth, Papang. Are you having an affair with Tita Sonia from the past? Yes. Walang kuskus, balungos na sagot ni Papang at tinarap kami. Dinig ko naman ang pagsinghap ni Belinda at ganoon din ako. Nag-aalinlangan ko naman tinignan si Mamang. Nakayuko lang ito at sapo-sapo ang noo. Do you know about this, Mamang? Pasimpleng tumango si Mamang sa naging tanong ko. Anong... Naguguluhan ako. Mamang, Papang, paano niya nagawa ito sa isa't isa? Pwede ba ipaliwanag yun naman sa akin, no? Tumayo si Belinda at niyakap ako ang braso ko. Nahilamos ko naman ang buhok ko na walang nagsalita sa kanila. Tinanggal ko ang pagkakahawak sa akin ni Belinda at umalis na lamang doon. Narinig ko pang tinawag ako ni Belinda, ngunit hindi ko na ito nilingon at lumabas na lamang ako ng manson para pumunta sa bukid at lumanghap ng sariwang hangin at upang luminis din ang isip ko. Ang dami-dami ko nang iniisip. Una ako sa namin nahanapin sa Joanna at pangalawa, bakit di mo lang nakuhang magalit o mag-react man lang ni Mamang sa nalaman niya? Ang gulo. Hindi ko na alam anong gagawin ko eh. Pumulot ako ng malaking bato at buong lakas sa binato ko yon na nanggigigil pa. Tangina! Pabagsak na umupo ako sa isang sako ng buhangin. Sinapo ko ang mukha ko gamit ang dalawa kong palad. Bakit ba ganito ang nangyayari sa buhay ko? Noon maayos naman to ah. Bakit ngayon puro nilang problema at pasakit na nangyayari? Iisang naman ang pinagbulan nito eh. Yun ay ang pinakasalan ko at ang babaeng hindi ko gusto. Everything's gonna be fine, Armando. Yun ang sinabi mo, hindi ba? Sabi nito habang nakayakap sa likod ko. Lahat ng problema may solusyon. Hindi man ngayon masasolve pero alam ko na balang araw, darating din ang solusyon sa lahat ng problemang meron ka ngayon. Hindi mo man makita o pansin pero nandito lang ako para sa'yo, para samahan ka sa lahat. Alam ko na akong sinisisi mo kung bakit nagkakaganitong buhay mo ngayon. Kaya handa akong tulungan ka sa abot na makakaya ko, kahit buhay ko pa maging kapalit. Doon naman talaga dapat ang tuloy ko kung di kami pinahiram ng pamilya niyo ng ganun kalaking pera eh. Para kung isang ice cream na bigla na lang mang nalusaw nang sabihan niya mga salitang iyon at napaisip. Kung di pinahiram ng pamilya ko sila Belinda doon ng pera, siguro masaya pa ngayon ang buhay ko. Siguro magkasama na kami ngayon ni Rosalinda at wala akong problema, katulad ng mga problema ko ngayon. Pero naisip ko rin na kapag hindi nangyari yon, buhay naman ni Belinda ang mawawala at hindi mabubuhay ang isang taong pinakamamahal ko, ang anak ko na si Joanna. Sa lahat na naging epekto sa kasal na hindi naman dapat naganap, humingi ako ng tawad sa iyo, Armando. Ramdam ko na hinalikan ako nito sa tuktok ng ulo ko. Maging matatag ka lang, Armando. Malalagpasan mo rin ang lahat. Pinapangako ko sa iyo. Pagkatapos sa malaking problemang kinakaharap natin ngayon kay Joanna, hindi mo na muli magiging matigas pa ang ulo. Lahat ng gusto niyo susundin ko nang walang bahid na katangahan o kabobohan. Ramdam ko na kumakawala na siya sa pagkakayakap sa akin at rinig ko ang mga yapak nito na palayo na sa kinaupuan ko. Hindi ko na malayo na may luha na lamang na biglang tumulo sa aking mga mata. Napapikit ako na mariin. Bakit ba napakamatiisim ang tao, Belinda? Tanong ko sa sarili ko at muli, binuksan ang mga mata at tinaw ang lawak ng lubid. Napakaswerte sana na magiging asawa mo, Belinda, at hindi akong lalaking yon. Belinda's POV. Nasa loob ako ng kwarto namin ngayon. Nakaupo sa dulo ng kama habang yakap-yakap ang litrato ni Joanna. Mag-iisang araw nang lumipas nung mawala siya. Nag-aalala na ako sa kanya. Pinapaliguan kaya siya? Pinapalitan ng diaper? Pinapadede? Kung sino man ang dumukot sa anak ko, sana wag nila itong pababayaan.
Napapitlag ako sa kinaupuan ko at napatingin sa cellphone ko. Nang bigla na lang itong tumunog. Si Monica siguro to. Makikibalita siguro. Inilapag ko muna ng dahan-dahan ang litrato ni Joanna sa kama bago inabot ang cellphone ko na nakapatong lang sa itaas ng side table ng kama. Kumunot ang noo ko nang number lang ang nakalagay. Nagpalit ba ng number si Monica? Kaya hindi niya tinag sa akin? Hello? Magandang gabi, magandang binibini. Sino to? Bakit boses lalaki? Sino ka? Chillax, magandang binibini. Nakakapangit ang masyadong kasungitan. Bakit ang dami mong sinasabi? Sino ka ba ha? Masyado kang mainipin, magandang binibini. Pero sige, kung yan ang gusto mo, sasabihin ko na kung anong pakay ko sa inyo. Naghintay pa ako ng ilang minuto dahil parang nawala ito sa linya. Pero nung tignan ko naman ang cellphone ko, patuloy pa rin ang linya nito. Mommy, help me! Lumipas ang pintig ng puso ko at napaluha ako na marinig kong boses ng anghel ko. Joanna baby, are you okay? Sinasaktan ka ba nila dyan? Baby please, answer mommy. Ngunit wala na nga ako narinig na boses si Joanna. Ang narinig ko na lamang yung taong kausap ko kanina. Naikuyom ko ang palad ko at nagigting ang mga ngipin ko dahil sa galit na nararamdaman ko sa mga taong kausap ko ngayon. Walang hiya ka? Ibalik mo ang anak ko. Tama lamang ang sinagot ito sa akin. Magsasalita pa sana ako na may biglang kumawa ng cellphone ko sa akin. Pagtingin ko ay si Armando, nabasang-basa pa dahil kakalabas lamang ng banyo, nakatapos ng tuwalya. Hayop ka! Ibalik mo ang anak ko. Magkano bang kailangan mo ha? Hindi mo kailangan ng pera? Napaka-imposible naman yung sinasabi mo. Magkano ba't ibibigay ko sa'yo? Tarantado ka ba? Sino ka bang putang ina ka? Anong kinalaman ng ama ko dito ha? Nabigla ako na nabanggit ni Armando ang salitang ama. Paano nasali si Papang sa usapan? Ito na naman ang napakalaking tanong. Ano na ba kasi ang pinag-uusapan nila? Bakit nasali si Papang Armando? Ano bang pinag-uusapan ninyo? Tanong ko ngunit hindi ako sinagot ni Armando. Ako na lang ang pupunta. Magkano bang kailangan mong gago ka? Sige, pupunta ako ngayon din. Dalang hinihingi mo. Pero sana sumunod ka sa usapan. Kapag may nangyaring di maganda sa anak ko, hindi kita hayaang mabuhay pa sa mundong to. Tandaan mo yan. Sabay baba nito ng cellphone. Tumayo ako at tinanap siya. Nag-iigting ang mga bagang nito at halatang halata, na galit at parang mawawalan na ito sa sariling pag-iisip. Pero wala akong pakialam. Ang gusto ko lang malaman ay kung anong pinag-usapan nila. Armando, anong pinag-usapan ninyo? Tanong ko habang nakahawak sa magkabilang braso nito. Binabaan naman ako nito ng tingin. I am going to get Joanna. Sabay alis sa kinatatayo nito. Tumungo ng closet. Mabilis nagbihis ng pangalis pagkatapos ay may kinuha niya ang kanyang cellphone at may kinausap doon. Hindi talaga ako mapalagay kaya lumapit ako sa kanya para tanungin muli siya. Ano daw kinalaman ni Papang at nasali siya sa usapan ninyo? Hindi ito sumagot. Armando, kailangan ko ng mga kasagutan mo. Nag-aalala na ako. Mangiyak-ngiyak na sabi ko dahil parang walang balak itong sabihin sa akin. Magwi-withdraw ko ng 10 milyon sa bangko para makuha ko si Joanna. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. 10 milyon? Hindi makapaniwalang tanong ko. Masaya ako dahil kahit papaano, alam kong mahalaga sa kanila si Joanna. Biruin mo, isasakripisyo nila ang 10 milyong piso sa isang buhay ng tao. Hindi lang pala basta buhay ito. Anak pala niya ito at sarili niyang dugo. Tumalikod ito at tumakbang palabas ng pinto. Pero bago mangyari yun, mabilis sa pinigilan ko siya sa braso na ikinahinto nito. Sasama ako, Armando. Hindi pwede. Masyadong delikado sa pupuntahan ko. At baka mapano ka pa't baka maging pabigat ka lang sa akin. Hindi, promise. Hindi ako maging pabigat sa'yo. Lahat ng iniutos mo susundin ko. Please, pasamahin mo lamang ako. Pagpapumilit ko. Gusto ko lang makita ang anak ko. Gusto ko nang mayakap. Miss na miss ko ng anak ko kaya gagawin kong lahat para mapamayag lamang si Armando. Para sa iyo, anak. Hindi, ayoko. May iwan ka dito. Nanlulumo ako sa narinig ko. Pero Armando, kapag sinabing dito ka lang. Sigaw nito sa akin kaya napabitaw ako sa braso niya. Tumulo agad ang luha ko ng dahil doon. Hindi ko alam bakit ang dali kong maiyak ngayon. Dati naman kahit sigaw-sigaw at samparin ako ni Armando, hindi ako agad umiiyak. Pero ano ang nangyayari sa akin ngayon? Napakababaw na ng mga luha ko. Aalis na ako. Dito ka lang sa kwarto na to. Sabay sarado nito at nilak sa labas. Tumakbo ako at kinalampag ko ang pintuan at sinabing buksan niya yon, ngunit hindi niya ginawa. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hintayin mo ako, baby. Darating din si mommy.
Lumabas ako ng veranda at dumungaw sa ibaba. Hindi naman kataasan, kayang-kaya kong bumaba. Pero paano? Inilibot ko ang paningin ko sa loob ng kwarto. Napatingin ako sa kama namin at napangiti ng may naisip ako. Mabilis na tumakbo ko patungong kama at kinuhang lahat ng kumot at pinagdugtong-dugtong ito. Nang matapos kong pagbuhol-buholin iyon, tinali ko to sa bakal at inihagis pa ibaba. Kinuha ko muna ang cellphone ko bago nagpa siyang bumaba gamit ang kumot na binuhol-buhol ko at ginawang tali. Napangiti ako na ligtas at hindi ako nahulog sa pagbaba ko. Napasimangot ako na maalala ko kung saan ako pupunta ngayon. Hindi pala sinabi ni Armando kung saan ang lugar. Paano na ngayon to? Tanong ko sa sarili ko. Bahala na si Batman. Walang babalang sabi ko. Iahakpan ko na sana mga paa ko paalis nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nagkasalubong kilay ko na makita ko kung sino nag-message. Ang kumidnap kay Joanna. Binuksan ko ang mensahe. Na mabuksan ko yon, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung tatalon ba ako, magpapagulong-gulong sa sahig. Nilalaman lamang ng mensahe na iyon galing sa gagong iyon ay ang address kung saan magaganap ang palitan. Tumakbo ko palabas ng mansyon at agad na pumarin ng taxi. Tinawagan ko na rin sina SPO2 Corpus, SPO3 Sanchez at SPO4 Villarico para maging ligtas si Armando at ang anak ko kapag nagpalitan na sila. Wala pa naman ding backup si Armando at baka mapano yun. Kuya, sa Cambria, yung abandonadong building po sa Home City. Tumango naman si Manong. Pakibilisan lang po na Manong, emergency po ito. Sige po. Isinot ko ang seatbelt ko nang pinaharurutan nga ito ni Manong. Mas mabuti na yung ganito. Agad ako makakarating doon. Mabilis na bumaba ako sa taxi na makarating kami agad doon. Kuya, hintayin niyo na lang po ako. Tumango ito at pinatay ng makina ng kanyang sasakyan. Isa-isa na rin nagsidatingan ng mga pulis. Mrs. Montero, tawag sa akin ni SPO3 Corpus. Lumapit naman ako agad sa kanya. Ito na bang lugar kung saan magaganap ang palitan ng ransom at ng iyong anak? Tumango ako bilang sagot. Bakit parang wala namang tao? Takang tanong nito habang nililibot ang paningin sa paligid. Kahit ako nagtataka rin. Dahil masyadong tahimik ang lugar. Walang kaingay-ingay sa paligid. Baka tahimik lang po sila, sir. Pasukin na po natin. Kailangan ko na pong makita ang anak ko. Paniguradong takot na po yun. Takot pa naman din po yun sa dilim. Tumango si SPO2 Corpus. Isa-isang sinenyasan ng mga kasama nito. Ngunit hindi pa man tuloy nakakaalis sa kinatatayan ng mga ito. Nakarinig na ako ng isang tinig. Joanna? Hindi ako pa pwede magkamali. Si Joanna ang naririnig ko. Kilalang kilala ko ang boses ng anak ko kaya hindi ako po pwede magkamali. Joanna, nandito si Mommy. Sabay takbo ko kung saan ako narinig ang tinig. Pinigilan pa ako ni SPO4 Villarico, ngunit hindi nito nagawa. Ma'am, delikado dyan. Paalala sa akin ng isa sa kanila, pero hindi ko na lang sila pinansin at patuloy ako naglakad patungo sa tinig na naririnig ko. Mommy! Bumilis ang pintig ng puso ko na marinig ko ang anak ko. Si Joanna nga iyon. Joanna! Nandito na si Mommy. Nasaan ka, baby? Sigaw ko. Palakas ang tinig. Hindi na lang pala tinig ang naririnig ko dahil may kasama na itong hikbi. Umiiyak ang anak ko. Joanna, nandito na si Mommy. Huwag ka na matakot, baby. Nasaan ka ba? Hindi ko na rin mapigilan pa ang sarili kong maluha habang naririnig ang bawat paghikbi niya. Napahinto ako sa paglalakad na makarating ako sa bungad, papasok ng building. May kaunting liwanag doon na tumatama sa isang madilim na lugar. Baby! Tawag ko na makita ko siya doon na nakaupo at nakababa mukha nito sa kanyang binti. Mabiluhas binuhat ko ito at mahigpit na niyakap at pinaghalikan. Patuloy naman ito sa pag-iyak at kitang-kita mo sa kanyang takot at takot ito dahil sa panginginig ng buo nitong katawan. Shh! Stop crying na, baby. Mommy is here. Pagpapatahan ko sa kanya. Niyakap naman niya ako na mahigpit. Tumayo ko at naglakad na pabalik ko sa nandoon ng mga polis. May 2 pulis na lumapit sa akin at inalain kaming 2. Sino nakita mong kasama ng bata? Tanong agad sa akin ni SPO3 Sanchez. Umiling ako. Wala ako nakitang tao sa loob. Tanging si Joanna lang ang nakita ko doon. Ano? Kung ganon, set up lang ito. Hindi itong tunay na ruta kung saan magpapalitan sila. Nanlaki ang mata ko na maalala ko si Armando. Ang asawa ko, sir. Baka mapahamak siya. Iligtas ninyo ang asawa ko. May sinabi ba sa inyong lugar kung saan pupunta ang asawa ninyo para ibigay ang ransom na hiningi ng mga kidnapper? Umiling ako. Sa ngayon wala pa tayong gagawa. Ang magagawa na lang natin ngayon maghintay. Oh, bakit? Takang tanong ko. Mahirap maghanap ng isang lugar na walang kasiguraduhan.
Para bang isa itong buto ng aratilis na mahirap hanapin pag bumagsak na sa lupa. Pasensya na, misis. Naiintindihan ko po. Nakayoko kong sabit, pumatak na naman ang mga luha ko. Umalis na tayo rito. Maotoridad na utos ni SPO2 Corpus. Nagsitanguan naman ang mga kasamahan nila at isa-isa lang sumakay sa kanila mga mobil. Inalalay naman kami ni SPO2 Corpus sa paglalakad patungo sa taxi na sinakyan ko kanina. Maraming salamat po, sir. Wala kang dapat ipagpasalamat, iha. Buhay pa ng anak mong nailigtas namin. Nasa panganib pa rin ang buhay ng asawa mo. Tawagan mo na lang kami ulit kapag may nalaman ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi kami tutunganga lang. Maglilibot kami sa buong lugar. Baka sakaling may makita kaming kakaiba. Tumango na lamang ako. Sa mansyon ng mga Montero. Mama! Sabi nito sa driver. Tumango si Manong at pinandar ng taxi nito. Nilingon kong hawak ko na kanina pa'y wala ng kibo. Napangiti ako na makita ko na mahimbing na natutulog ito. Hinilikan ko to sa buhok at mahigpit na niyakap. I love you, baby. Pinapangako ni mommy na hindi na muli na mangyayari sa ito. Bago kanila makuha sa akin, papatayin muna nila ako. Pagkasabi ko noon, hinalikan ko ito sa pisngi. Napalitan ng pag-aalala ang ngiti ko na maalala ko na nasa panganib ngayon si Armando. Nasaan ka na ba ngayon, Armando? Nasa akin na si Joanna, kaya umuwi ka na. Sino nga kaya ang taong nasa likod ng pagkidnap kay Joanna? May kinalaman nga kaya dito si Arvin? Ano kaya ang mangyayari kay Armando ngayong tila na set up siya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.